Magandang hapon po mga kababayan. Nandito tayo ngayon mga kababayan sa bayan ng Villasis, Pangasinan, no? Barangay Barangubong mga kababayan, no? May isang nag-message sa atin mga kababayan na talagang nakakadurog ng puso yung sitwasyon nila dahil base sa aming interview ay iniwan ito ng mister niya at ganito pa yung sinapit ng kanyang bahay. Kaya tara mga kababayan, samahan niyo po ako. So ayan po mga kababayan, nakita niyo po mga kababayan, no? Sobrang rupok na ng bahay at hindi na talaga nakayanan. Hinangin, tama? Hinangin tapos bumigay na. So ayan na po, no? Talagang nakahiga niya, tila akala mo ay walang nakatira dyan, pero may tao at nandyan pa rin sila, nanatili pa rin nasa loob ng mga pamilya. Tao po! Tao po, magandang hapon. Magandang hapon mo. Nanay, kumusta po kayo dyan? Ito no sir, kahit paano nakatira pa rin kami dito ng tumbang bahay. Ano po ang pangalan ni nanay? Arsinya Duayan po. So, Ilang taon na po kayo? 58 madam. 58 na po kayo. Ilan po ang anak nyo nanay? Bali 5 po. Kasi patay na yung isa, kaya 5 na lang yung Ilang taon po sila ang ilang taon po ang mga anak nyo na makasama nyo po dito sa bahay? Apo ko lang yung dito. Mga apo nyo? Opo. Ilan po ang apo nyo nandito na kasama nyo po? Bali 3 po sila. 3, mga ilang taon? Yung isa 17, ay 16 pala sir. Tapos 16. 14. 14, Tapos 11. 11. Dito kayo natutulog kayong 4? 3 apo at saka kayo po? Opo. Paano po kayo nagkasya dyan? Diyan po sa kabila noon nung hindi pa nadaganan sir ng kahoy. O tapos ngayon, paano po kayo? Nagdidikit. Nagdidikitan kayo dyan. Opo. Tapos yung mga gamit nyo, nandoon, basa. ayun, nadaganan na ng bubong. Nasaan po ang mister nyo, Nanay Arsinya? Nawala po ma'am. Nawala. Bakit nawala po? Hindi ko po alam dahil parang nawala yung pati ng pag-iisip niya nung ma'am. Nawala ang lumayas. pag-iisip niya. Tapos, Lumayas. bakit lumayas po? Hindi po alam. Hindi ko po alam ma'am. Kailan lang po lumayas si tatay? Matagal na ma'am. Ilang taon na po Nanay Arsinya? Mga 2005 pa ma'am. 2005. Kundi ang tagal na po, Nanay Arsinya, na nawala sa inyo. Baka naghanap ng ibang pamilya? May iba bang pamilya? Hindi ko po alam ma'am. Buhat nung 2005, hindi na po kayo, wala na po kayong balita sa kanya, Nanay Arsinya? Inanap din namin noon ma'am pero hindi namin hanap. Wala kayong balita mula noon hanggang ngayon? Wala na naman ma'am. Wala na. Sa palagay niyo po, Nanay Arsinya, bakit po? Ano po ang dahilan bakit lumayas po siya? Hindi ko po alam ma'am. Anong sabi ng mga anak niyo po, Nanay Arsinya? Hinahanap din namin kaya lang wala nga po kami ma'am. Kaya hindi namin naituloy ang paghanap namin sa kanya. Tapos, kayo Nanay Arsinya, sabi nila ay kayo ay bulag? Opo. Hindi po ma'am. Dahil nung may gusto rin po sa akin ma'am. Kaya lang, nung nagsawa na sa akin, sinuli na niya ako nung hindi na ako makakita. Tika. Unang asawa niyo po? Hindi po. Pangalawang asawa? Opo. Yung unang asawa niyo, iniwan po kayo? Hindi po. Yung kabit ko nga sir, ay ma'am. Nung una, Yung una lumayas yung ama ng mga anak, ma'am. unang asawa niyo po, lumayas yung ama nila. Opo. Tapos yung pangalawa, Nung may hindi kami nagkasundo ng ma'am, pinauwi na niya ako. kabit, sabi niyo po kanina, kabit niyo. Opo. Kabit niyo, bakit may pamilya po ba yung lalaki? Wala po. Wala. Binata. Kabit niyo. So binata, ilang taon po yon? Mga 60 plus na po. Matandang binata. Opo. Tapos naging kayo. Opo. Ngayon, nung bakit sinauli kayo?
hindi na nga daw po ako makakatulong sa kanya, ma'am. Kailan lang kayo nabulag, nanay? Nung humingi siya ng gamot ng ate niya, ma'am, Tapos, ipinatak niya dito sa mata ko, kaya na tuluyan na hindi bakit pinatak sa mata nyo? Ano bang nangyari sa mata nyo, Nanay Arsinia? Kasi itong mata ko noon, ma'am, lumabo na dahil sa palagi ko doon sa bukid. Opo. Tapos, may gamot na hiningi doon sa atin niya at ipinatak dyan sa mata nyo at yun ang naging dahilan na tuluyang nabulag po kayo. Opo, ma'am. Tapos, nung nabulag kayo, iniwan kayo ng kabit nyo at binalik kayo dito sa bahay. Pinauwi niya na ako dito. Anong sabi niya sa'yo? Anong saktong pagkasabi niya sa'yo? Sabi niya, ma'am, umuwi na daw ako dahil hindi na ako makatulong. Oh, imbes na sa halip na tulungan kayo dahil nangangailangan kayo ng tulong dahil hindi na kayo nakakakita, ibinalik kayo. Opo, ma'am. Nung itong lalaki, yung pangalawa, naging kayo nung nandito pa si mister nyo nung una? Wala pa po kami. Wala pa. Wala. Nung pangalawang asawa nyo, nung lumayas na si mister, nawala na siya. Opo. Nagkaanak din kayo nung kabit nyo? Wala po. Wala. Kasi may edad na. Opo. Ilang taon na po kayo nagsama doon sa kabit nyo? 2008 po kami nagsama sa ma'am. 2008 hanggang 2000? Kailan lang po kami naghiwalay, ma'am, nung September 21 lang niya ako pinauwi. September 21, kailan yon? Itong kalipas na buwan. Bago lang. Bago ka lang niya hiniwalayan. Opo. Dahil hindi ka na makakita at hindi ka na makatulong at hindi ka na makapagtrabaho sa bukid. Opo. Kumusta, nanay? Kumusta? Nabanggit niyo rin po kanina sa akin, may kasama kayong 3 apo nyo. Nasaan po ba ang mga magulang ng mga apo nyo? May asawa po yung anak ko na nanay nila. Tapos, Hindi naman po makauwi-uwi dahil ganito nga po yung sitwasyon. po. Tapos, paano po ang pagkain nyo, Nanay Arsinia? Nakikipaglabab pa rin ako, ma'am. Nakikilaba kayo? Sabir. Yan dyan sa birat ko yan. Opo. Paano po? Paano po makita yung dumi? Paano po kayo magbanlaw? Paano po kayo magkusot? Paano nyo makita yung dumi? Na hanggang ngayon patuloy pa rin po kayo sa paglalaba. Siya naman po ang nagtuturo sa akin, ma'am. Para lang kahit papaano meron kayong pangkain. Opo, ma'am. Oh. Kahit pa Tapos paano, walang sustento ang mga apo nyo, nanay? wala po, ma'am. Dahil mahirap din ng pangasawa nila. Namatay yung asawa, mahirap ang buhay, nag-asawa din na mahirap din. Opo, O sana hindi na lang sana nag-asawa ang ginawa, nagtrabaho na lang para masustentuhan yung mga bata at para hindi na madagdagan yung mga anak pa. Tama? Sana. Ayo. Opo. Paano yun, nanay, kung wala kayong laba? Paano po yung pagkain nyo? Wala po. Wala. So nagugutuman kayo. Mag-aantay kung merong bigay o merong magbigay na kapitbahay. May gusto ko sana nga noon, parang ma'am na paggamot itong mata ko, kaya lang wala naman po akong malapitan. Nung malabo pa. Posible pa daw, nanay, na yung mata nyo ay bumalik pa yung paningin nyo? Hindi ko po alam, ma. Kasi matagal na rin ito na hindi ako makakita. Nanay Arsinia, ano ang nagbago sa buhay nyo? Ikumpara nyo yung dati na nakapagtrabaho pa kayo, maayos pa yung mata nyo, ngayon na hindi na kayo makakita. Anong pinagbago, nanay? Mas maayos nung makakita pa ako sa dahil Opo. magawa ko lahat yung gawain dito. Opo. Pero ngayon wala. Kung walang aakay sa akin, hindi ako makapunta. Kung wala pong aakay sa inyo, hindi po kayo makakalakad, hindi kayo makakalabas dito. Po. Naging emotional si nanay. Siguro dahil kahit gaano kahirap yung buhay natin, mga kababayan, importante sa atin yung mata no? Lahat naman ng parte ng katawan natin importante. Kailan pag mata kasi parang iba Parang madilim na yung kahapon mo, no? Ako, hindi baling maputulan ako ng isang kamay. Meron pa akong isang kamay gagamitin. Pero pag mata, dalawang mata,
na wala akong makita, parang ang dilim na ng buhay ko, no? Ang dilim na ng buhay ko. Kaya siguro si nanay na naging emosyonal dahil naalala niya ang hirap ng buhay, paano yung mga apo niya na iniwan din sa kanya, walang bahay, and then walang bulag, no? At sabi pa niya, namimiss niya yung gawain dati na ginagawa niya na ngayon. Kung walang aakay, hindi siya makatayo, hindi siya makalakad kung saan gusto niya, no? Kasi noon, kahit mahirap ang buhay, kumpleto naman siya, nakakita naman siya, nakagagawa siya ng paraan para maghanap buhay. Tama po, nanay? Pupunta siya lang ng bukid o anong mga diskarte na gagawin niya? Pwede, no? Ngayon, totally wala. Minsan nga, naglalaba pa siya doon, nakikilaba pa rin, no? Para lang kahit paano meron silang pambili ng pagkain kahit hindi niya makita, no? Kahit hirap siya, pero ginagawa pa rin niya para doon sa mga apo niya. Saan yung panganay? Ikaw? Sumunod. Ilang taon? Anong pangalan mo, anak? Joseph, Anong, ilang taon? 16. Nag-aaral. Opo. Anak, ikaw anak. Anong pangalan? Kulita. Ilang taon ka na, anak? 14. Tapos si Bunso. Anong pangalan mo, anak ko? 11. 11 years old. Buti lang nag-aaral kayo. Nasaan na ba si nanay yung mga anak ko? Sa Alaminos daw po. Nasa Alaminos. Bakit tapad pa ng Alaminos? Hindi ko rin po alam. Tapos, Siya nakahanap ng asawa doon niya. po siya daw nakahanap ng asawa po. Tapos, sinabi niya na sa akin na meron na daw po silang anak. Nagkaroon ng pamilya. Tapos, nagkaroon ng bagong asawa. Kumusta naman? Nagbibigay si mama? Paano yun? Walang sustento? Paano yung pang-araw-araw yung pagkain? Saan kayo nakaasa? Kasi nag-aaral kayo. Anong discarding ginagawa nyo? Na nagtatrabaho po tayo sa mga kandil. Tinatawag-tawag kung maglinis ng Kung ano na lang. Para kahit paano meron kayo maitulong ni lola nyo. Ilang taon na ba si mama na hindi nyo nakita? Na hindi umuwi dito? matagal-tagal na rin po bago po siya umalis. Bunso, hindi mo hinahanap si mama? Kahit hinahanap. Ha? Namiss mo ba si mama mo, anak? Yung isa po, mama ko. Yung isa na mama mo. Bakit dalawa ang mama mo, anak? Yung mama niya patay na. Yung laging dalaga yung Ang mama nito, mga kababayan, namatay. And then, ang mama nitong dalawa, inampon itong bata. So, kaya naging tatlo sila. So, ayan. No? Okay, ang gulo ng buhay, mga kababayan, no? Ito yung epekto, no? Na minsan, ang magsasakripisyo talaga is yung mga bata. Kawawa po talaga. Tulad nito. At buti lang kahit paano nag-aaral pa rin sila, no? Mag-aral kayo, ha? Ha, mag-aral kayo. Kasi, ang gulo-gulo na ng buhay. And then, ganito na yung sitwasyon nyo. Kung magpapatalo kayo sa problema na napagdaanan nyo, paano ang magiging future nyo? Diba? So, ganito din. So, yung problema nandiyan lang yan. Gawa natin ng solusyon. Huwag natin hayaan na yung opportunity, yung pagkakataon na makapag-aral kayo ay mawawala sa inyo. Ha? Okay? Okay, nandito kami kahit papaano, no? Makatulong kami sa inyo. Tama. Okay? Ito yung regalo natin. Nandito na yung isang sakong bigas natin, yung mga groceries natin, isang tray na itlog. Tapos, syempre, magbibigay din po tayo ng cash. Nanay, Arsinia, ito po, meron na po kami ditong groceries, tapos isang tray na itlog, at meron na rin po tayong isang sakong bigas, at may cash po kayo. Ito po, Lola Arsinia. O, magkano po yan? Ha? Ay, hindi po kayo marunong sumalat ng pera. 2,000 po yan, ha? Para kahit paano meron kayong dukot-dukutin sa wallet nyo at meron kayong pambili ng ulam. Ha? Magpa-autos na lang po kayo at huwag na lang po kayo pumunta ng palengke. Total, malalaki naman na yung mga apo nyo.
magpautos na lang po kayo. Pero sa ngayon, mayroon pa po kayong mauulam at makakain. Ha? Mayroon pa kayong bigas. Mensahe niyo po sa ating sponsor, Nanay Arsinia. Maraming salamat po sa tulong po ninyo, ma'am. Sa lahat ng tumulong sa amin. Bakit naiyak si Nanay Arsinia? Yan may tulong. Mata ko sa mahal. Para makapagtrabaho ako ng maayos. Gusto niyo, Nanay Arsinia, na bumalik yung paningin niyo at kahit gaano kahirap yung buhay, basta makapagtrabaho kayo muli. Oo, ma. Kasi mahirap naman po laging umaasa sa mga kaibigan o ano kamag-anak o ano pati. Kaya ko pa naman po magtrabaho kahit ma. Oo, naintindihan namin, Nanay Arsinia. Basta may paggamot itong mata ko mo. Sabi ni Nanay Arsinia, ang hirap naman po umasa sa mga kaanak, kapatid o kapitbahay na kung sino yung magbigay sa kanila, no? Sabi niya, may paningin lang siya, kakayanin niya, no? Basta makapagtrabaho lang na hindi yung puro iasa niya. So, ibig sabihin, sabi pa nga niya, na malakas pa daw siya. So, kaya pa niya magtrabaho. So, ibig sabihin, hindi lang siya aasa doon. Kahit pa paano, kaya pa niya magtrabaho. Okay, sige po, Nanay Arsinia, no? Dalangin natin na mapa-check up natin yung mata mo, no? At sana maging okay at may pagkakataon pa na makakita ka muli at hindi masyadong problemado. O ibig sabihin hindi masyadong sira yung mata niya. Ibig sabihin yung kaya pang gamutin, no, maagapan pa sa lalong madaling panahon. Kaya please, si nanay nga kahit ito yung bahay niya ganito, no, na humiga na, pero yung kanyang panawagan kahit yung mata na lang, no, kahit yung mata na lang na yan na mapa-check up and then mapatingnan natin, no, at bumalik yung kanyang paningin tulad ng dati. Nagpapasalamat po ako sa mga tumulong sa amin. Sana magpatuloy pa po ang pagtulong nyo sa amin, na sana mapagamot na yung mata ni nanay at mapagawa na rin po yung bahay namin. Yun lang po. Thank you po sa tumulong sa akin. Or no, maraming salamat po sa ating mga pioneer sponsors na talagang mula noon hanggang ngayon patuloy sa pagmamahal sa mga kababayan natin. Maraming salamat po sa ating sponsors, Ma'am Hilda Lim, Ma'am Kathleen J, Ma'am Edna Hastings, from Tita Lynn Capascia of Murrieta, California. Maraming salamat po sa inyong ginito ang puso. Nawa ipagpalain ka ng Panginoong Diyos sa araw-araw. Nawa ibigyan pa tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan pa tayo ng mahabang buhay upang sa ganun, marami pa tayong masagip ng mga kababayan na tinatulad nila. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nanay, dito na po kami, ha. Yung inyong panawagan po is titinan po natin at magagawaan natin ng paraan, no, sa abot ng ating makakaya, kasama po yung ating mga sponsors. Nanay Arsinia. Okay. Dito na po kami. Walang anuman po at pagpasensyahan yung aming munting handog, ha. Okay. Sige po, walang anuman, Nanay Arsinia. Bye-bye. Dito na po kami. Pakipasok na lang.